Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Reintegration program para sa mga overseas Filipino workers sa kanilang pagbabalik sa bansa, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tacloban City. Kapakanan at pagkakataon para sa pag-angat ng karera para sa mga guro at prinsipal, ipinangako ni Pangulong Marcos. Bureau of Immigration iniimbestigahan ang insidente sa Subic Bay Freeport kung saan sangkot ang mga foreign national. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Miyerkules ang paglulunsad ng isang programang sumusuporta sa mga overseas Filipino workers sa kanilang pag-uwi sa bansa. Binuksan ng bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair sa gym ng Leyte National High School. Dumalaw roon ang Pangulo kasama si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Layunin ng reintegration program na pag-isahin ang mga serbisyo ng gobyerno na magbibigay ng akses sa mga OFW sa kabuhayan, trabaho at iba pang uri ng suporta sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga komunidad. Partikular na tinututukan ng mga programa ang mga OFW na naapektuhan ng bakbakan sa Middle East. Sa tala ng gobyerno, nasa 5,400 OFW na ang nakabalik na sa bansa kasama ang kanilang mga dependent. Kabilang sa suporta maibibigay sa kanila ang tulong medikal, psychosocial counseling, skills training, tulong pangkabuhayan at suporta sa paghahanap ng trabaho. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 2,500 trabaho dito at sa ibang bansa ang naialok sa tulong ng gobyerno at mga pribadong recruitment agency. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na susuportahan ang kapakanan at pag-usbong ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ito ng Pangulo nang pangunahan niya ang panunumpa ng 2,121 bagong promote na guro at principal mula sa buong Eastern Visayas. Ginanap ang mass oath taking ngayong araw sa Tacloban City Convention Center. Mahigit 1,600 sa mga na-promote ay pumasa sa Expanded Career Progression o ECP habang ang iba ay na-promote sa ibang paraan. Kasama nilang na-promote ang 26 na veteranong guro at 2 dating OFW na benepisyaryo ng SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. Sa isang talumpati, pinuri ni Marcos ang mga guro sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin na hubugin ng kabataan at tumulong sa pag-unlad ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang hirap na pinagdadaanan ng mga guro sa public school para umangat ang kita at magkaroon ng mga bagong oportunidad. Sinabi ni Marcos sa mga guro at principal na karapat-dapat silang ma-promote at magkaroon ng matatag na karera. Nasa 65,000 guro at school head ang na-promote sa ilalim ng ECP. Marami pang inisyatibo ang ipinatupad ng gobyerno tulad ng pagbubukas ng bagong teaching at non-teaching position at pagbibigay ng 10,000 pesos na teaching supply para sa academic year 2025 to 2026. Nagkasa ng imbestigasyon ng Bureau of Immigration kaugnay ng insidente kung saan sangkot ang mga foreign national sa hindi otorisadong pagpasok at pagkontrol sa mga private resort facility sa Subic Bay Freeport noong April 8. Iniutos ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang verifikasyon sa mga pagkakakilanlan, immigration status at mga aktibidad ng mga sangkot. Kabilang dito ang American national na si Timothy Desmond na binalitang kasama sa grupo na sumubok pumasok sa mga pasilidad. Pinapareview din ni Viado ang visa status at travel history ng mga sangkot at ang posibleng batayan para masama sila sa immigration watchlist o blacklist.
Mahigpit na ipinagbabawal ang mga foreign national na makibahagi sa anumang aktibidad na hindi sakop ng kanilang pananatili sa bansa, kabilang ang pagkontrol sa mga pribadong lugar na walang pahintulot ng batas. At sa balitang pangkalakalan, pinahintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang hanggang 6 na buwang delay sa pagbabayad ng utang upang tulungan ang mga kliyente nito sa epekto ng nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, ipagpapaliban din ng ahensya ang pagbabayad ng agricultural loan na hanggang 1 taon. Pansamantalang hindi rin isasama ang mga loan ng mga apektadong kliyente sa past dues at non-performing loan classification ng hanggang 1 taon. Nakapaloob ang mga nasabing inisyatibo sa Monetary Board Resolution 296 na inilabas noong April 8. Inaasahan ang mga bangko na ipapatupad ng maayos ang mga hakbang na ito upang mabigyan ng ginhawa ang mga nangungutang na apektado ngayon ng krisis. Samantala, inilunsad nito lang Martes ng Department of Environment and Natural Resources ang nationwide permitting on wheels upang padaliin ang proseso sa pagkuha ng mga permit sa ahensya. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, matutulungan nito na palakasin ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng mga nangyayaring hamon sa mundo. Bukod dito, mapapaunlad din aniya ng programa ang sistema ng ahensya. Sa ilalim ng permitting on wheels, magsasagawa ang DENR na buwan ng on-site activities sa Metro Manila at iba pang rehiyon na nakasentro sa pagtulong sa mga micro, small and medium enterprises na nakamomroblema sa mga environmental clearance. Sa pamamagitan ng on-site assistance, direktang makakakuha ang mga aplikante ng permit sa loob lamang ng 1 araw. Ipapatupad ang programa sa 17 rehiyon sa bansa na may regular assessment para mapaganda ang execution nito. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.